Psalms 111 verse 9, ready now read. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. Why should pastors not to be called reverend? Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa araw na ito sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na dakila, tapat sa aming mga buhay. Pagpalaan niyo po ang araw na ito, ang aming pag-aaral. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong dugo, gaya ng sinasabi ni David, gaya ng aming nabasa kanina, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maka-absorb muli kami ng mga spiritual na pagpapala ngayong umagang ito. Pagpalaan niyo po ang aming buhay, pagpalaan niyo po ang aming sarili. In Jesus' name, Amen. At alam po natin na isa po ito sa mga kontrobersyal sa bawat mga iglesia ngayon. At ito po ay isang katanungan, nararapat ba na ang pastor ay tawaging reverend? Ang sabi ng iba, ginagamit lang naman ang salitang reverend kapag na-ordain na bilang pastor. Ngayon, bigyan po natin ng linaw sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung karapat-dapat bang yung titulo na ito ay karapat-dapat bang gamitin ng isang pastor. Ano po? So dito sa Psalms 111, basahin natin ulit. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. Siya ay nagsugo ng katubusan sa kaniyang bayan. Kaniyang iniutos ang kaniyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kaniyang pangalan. So ang ibig sabihin ng salitang reverend ay sa Tagalog, kagalang-galang. At alam natin ito ay ascribe lamang sa Diyos. Hindi ito pangalan na ibinigay sa tao o sa isang pastor o sa isang ministro o tagapangasiwa ng iglesia. Kaya ang reverend is a title of God, not of men. Tandaan po natin mga kapatid, kaya nung may mga nag-invite po sa atin na magiging speaker sa labas, ay chinecheck ko muna ano ba yung nakalagay dyan. Sabi ko, one time may naglagay ng reverend Pinabura ko, lagyan nyo na lang ng pastor kasi yun naman talaga ang qualified na ibinigay ng Diyos sa atin. So, itong salitang reverend, mga kapatid, ay isang beses lamang po ito na nag-appear sa Biblia at ito po ay pumapatungkol lamang sa pangalan ng Diyos at hindi po ito pumapatungkol sa tao. Tandaan po natin, ang salitang reverend sa King James Bible, English, ang kahulugan po nito ay to be feared. Dapat pong katakutan. Ang pastor hindi dapat katakutan. Amen? O kapag meron ba kayo nakitang pastor na nagbibisita sa inyo, diyan si pastor, magtago na kayo. Galit na galit yan. O huwag ka munang di ba? Ang pastor hindi kinatatakutan. Diyos lang ang dapat nating katakutan, mga kapatid. It is to be feared, to be held in awe. Sabi po ng English meaning, to be adored with holy fear, worthy of deep reverence. Siya po ay katanggap-tanggap na igalang, mga kapatid, kagalang-galang. So yung qualities na ito, these qualities belongs to God alone, not to any man. Mahigpit po na pinagbabawal ng Biblia na hindi dapat gamitin ng kahit sinuman ang mga pangalan na dapat nakapangalan sa Diyos. Sa Diyos lang po yan. Bakit? Diyos ka ba? Kaya when used a title as a title for a pastor, it becomes a form of man claiming a name that belongs only to God. So,
Number 2 na makita po natin, God forbids. Ang salitang reverend, sabi natin kanina, it is a title of God, not of men. Number 2, ang reverend, God forbids. Ito ay pag sinabing mong forbid, ibig sabihin ng salitang forbid ay bawal. God forbids, pinagbabawal po ito ng Panginoon. Flattering titles among men. Alam niyo ba kung ano yung salitang flattering? Ang salitang flattering, ibig sabihin, nambobola. Oh. Kaya, pinagbabawal ng Diyos na yung mga title, yung flattering titles na ito among men ay, ang tawag dyan, pambobola daw ito ng mga pangalan. Para ang tao kasi likas sa tao kasi na gusto niyang itaas ang kanyang sarili. Nakalimutan nila ng ibang mga pastor na ang mga title lang na binigay. Meron sa Ephesians chapter 4 verse 11. Tingnan po natin. Yung Ephesians chapter 4:11, nagbigay ang Panginoon ng standard na dapat gamitin sa iglesia. Dito sa iglesia, wala tayong mga official. Wala tayong president, vice president, pero meron tayong secretary. O, secretary lang. Treasurer. Ano ba yung iba? Sergeant at arms, o anuman. Ayan po ay mga, kung maaari, hindi nga kailangan ng mga yan po eh. Kung tama naman yung pamamahala. So, and he gave some apostles, and some prophets, wala na po ang apostol, ang prophets ay until John. And some evangelists, and some pastors and teachers. So ang standard ng binigay ng Ephesians chapter 4, ang pastor pwede siyang maging evangelist. Hindi soul winner. Evangelism. Ibig sabihin ng evangelism, to broadcast the truth. To preach the truth in season and out of season. Okay. Anong purpose ng evangelist, ng pastors, ng teacher? Pwede nyo rin akong tawaging teacher. For the perfecting of the saints. Ang purpose is for the perfecting of the saints. Para sa ikasasagdal ng mga banal. For the work of the ministry. Work of the ministry, para sa gawaing paglilingkod, for the edifying of the body of Christ, para sa ikatitibay, ikalalakas ng katawan ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito po yung mga ibinigay na title among men, mga kapatid. Job 32, 21-22. Tingnan nga natin yung Job 32. 21 and 22. Job 32. Job chapter 32 verse 21 and 22. Anong sabi? Let me not, I pray you, accept any man's person, neither let me give flattering titles unto men. Maliwanag? Wala pong flattering titles. Anong sabi? Huwag itulot sa akin na pagkandunganan ko, isinasamo ko sa inyo ang pagkatao ni numan, ni gumamit man sa kanino man ng mga pakunwaring, papuring salita. Ibig sabihin ng flattering ay pakunwari. Mga pakunwaring papuri. Mga kapatid, so binawal. 22. For I know not to give flattering titles, in so doing my Maker would soon take me away. Subagat hindi ako marunong sumambit ng mga pakunwaring papuring salita, na kung dili
ay madaling papanawin ako ng may lalang sa akin. So, hindi naman pala kailangang itaas ang tao. Kaya nung sumulat si Apostol Pablo sa mga iglesia, tignan nyo yung kanyang pagbabahagi. Tignan nyo yung kanyang pagpapaliwanag. Tignan po natin yung kanyang pagpapakilala sa Romans chapter 1 verse 1. Sabi natin ng sabay-sabay. Anong sabi niya? Paul, a servant of Jesus Christ. Hindi niya binanggit na siya man lang ay pastor, siya man lang ay evangelist. Ibig sabihin, servant, lingkod, alipin ni Jesucristo. He is a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So isang mababaw, it is a humble, ano tawag dito? Isang humble na pagpapakilala na hindi dapat itaas ng kahit sinumang pastor yung kanyang sarili para tawagin siyang Panginoon o tawagin siyang Reverend, tawagin siyang Monsignor, ano pa yan? Yung mga title na yan, mga kapatid. Archbishop, ang dami. So makikita natin, let me not give flattering titles unto men. Kaya sabi ng Biblia, ang Reverend, it clearly function as flattering title and according to Elihu. It displeases God. It must not be given to men. Sabi ni Elihu, siya po nagsasalita dun sa Job 32:21 and 22. It must not be given to men, and it comes with a warning of judgment. Ito po pala ay babala ng pagkahatol pag ginamit po. Kaya yung mga anak nyo, kapag ipinanganak yan, huwag nyong tawaging Jesus o Jesus Christ o kahit sinong manong pangalan, mga kapatid. Kaya mahalaga po sa atin na dapat po nating makita ito. Number 3, madali lang po tayo matapos. Jesus command us not to use elevated spiritual titles. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa bagay na ito? Matthew 23 verse 8. Matthew 23 verse 8. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. Kaya datapwat, kayo huwag patawag na Rabbi. Sapagkat iisa ang inyong guro, kayong lahat ay magkakapatid. So, ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, pantay-pantay, lahat tayo magkakapatid. Huwag nyo ang ibig sabihin ng Rabbi, it is a Greek word meaning master. Ang ibig sabihin, Panginoon. In English, Lord. Oh. Kaya nga, walang dapat magpatawag, sabi ng Panginoon eh. Sapagkat kayo lahat ay magkakapatid, kasama yung pastor. Ang pastor sa iglesia, katiwala, hindi siya Panginoon. Ang shepherd natin si Kristo, ang under shepherd ako. Ang mga tupa, under shepherd, kasama ako sa under shepherd. Pati kayo mga kapatid. Tupa kayo ng Panginoon. Steward lang tayo ng manifold grace of God. Kaya, ang principle dito, all ye are brethren. So, no believer should exalt himself above others with religious title. Kasi, kaya ko pinangaral ito, naging issue to nitong week lang. Bakit ba? Kasi marami taong naghahangad nito eh. Para mas, yung tingin daw sa isang pastor ay hindi hampas lupa, hindi mababa. Alam nyo nga ba na sa Genesis pa lang
yung pagiging pastor, mababaan ang tingin ng mundo. Ang tingin ng mundo, karumal-dumal. Mga kapatid, lalo na sa Genesis 43:32, tingnan nyo po yun. Yung mga shepherd, mali yata yung nabasa ko. Genesis 46:34. Sorry. Genesis 46 verse 34. Anong sabi niya? That ye shall say, every now read, thy servant's trade hath been about cattle from our youth, even until now, both we and also our fathers, that we may dwell in the land of Goshen, for every shepherd is an abomination unto Egyptians. Tagalogin natin, sa inyong sasabihin, ang inyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon, kami at ang aming mga magulang, upang kayo'y matira sa lupain ng Goshen. Sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga Egyptyo. Sa Egypt, ang pagpapastor ay abomination, karumal-dumal. Walang kwenta, walang value, hampas lupa. Kaya nga may tungkod panghampas Hanggang ngayon, yung mga pastor, gusto nila yung high-tech ang tawag, reverend, bishop. Talagang parang ang mga pastor ngayon, Panginoon na. Kaya mahirap pong pumunta sa ganong simbahan na yung pastor ay hindi mo makausap. Sa susunod, pag-aralan natin yung sinasabing, touch not the God's anointed. Ganun pa sila Oh. Kaya, gusto ko lang makita ito na hindi ho natin practice ito, mga kapatid. Kaya ko pinapangaral ito para magkaroon tayo ng idea. Yung paglilingkod sa Panginoon, hindi naman kailangan high-tech ang pangalan ng title Mamaya, nahulog sa kasalanan. Kung gaano kataas ang pride kapag bumagsak, ganun kasakit. Maganda lang yung bumagsak ka sa puwan Hindi ka siguro mabalian ng kamay. Kaya mga kapatid, hindi ho natin ginagamit ito. Ang Egypt kasi, larawan po nito yung mundo. Larawan po nito yung mundo, ang Egypt. Kaya sa kanila, ay pastor ba yan? Kaya kapag sinabi mong pastor, ang ibang tingin ng mga tao ngayon sa pastor, kurap, mukhang pera, hindi makapunta ng ministry kung walang support. Yun po ang tingin ng mundo. Kaya ito yung mga religious title. No believer should exalt himself above others with religious titles. Titles like reverend, hindi na kontento, nilagyan ng most reverend, nilagyan pa ng right reverend, ginawang father sa Matthew, sabi ng Bible, call no man father. Senior apostle, yung si Firiol, yung meron dito sa sa sentro, meron silang senior apostle. Wala nang apostol ngayon. Mga false apostles na lang po yan. Bishop, supreme, ito yung mga gamit nila. All violate Jesus, command against spiritual self-exaltation. Ang tawag kasi dyan ay spiritual self-exaltation. Yun po kasi. Ang gusto kasi ng mga pastor ngayon, napupuri. Kung hindi dahil sa iyo, pastor, di kami naligtas. Kung hindi dahil sa akin, hindi na itayo yung mga ganitong mga gawain. Hindi. Lahat po yan, mga kapatid, ay dapat ang glory para sa Panginoon. Number 4, pastor is a function.
Ang pastor ay function, not an exalting title. So in the scripture, pastor describes a role of service, not a title of honor. Tandaan natin, ang pastor ay, ang role nito maglingkod, hindi po, this is not a title of honor, to exalt himself. Kaya makikita po natin sa Biblia, sa Ephesians 4:11, and He gave some pastors and teachers and evangelists for the perfecting of the saints. Kaya sa Bible, wala pong reverend. Hindi tinawag na reverend si Paul, hindi tinawag na reverend si Peter, hindi tinawag na reverend si James, hindi tinawag na reverend si Timothy, hindi tinawag na reverend si Titus, at higit sa lahat, hindi tinawag na reverend si John. Kaya kung titignan nyo po kanina, yung binasa natin sa Romans 1:1, Paul a servant. Sa 1 Peter 5:1, nung nagpakilala si Peter, anong sabi? 1 Peter 5:1. 1 Peter chapter 5 verse 1. The elders which are among you I exhort, sabi ni Pedro, who am also an elder. Si Peter, pastor po ito. Pero ginagamit niya yung salitang elder of the church. Kasi ang pastor to feed the church. Ang elder, taga-tingin, taga-pangasiwa, steward, overseer. But and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Kaya kapag dumadaan ako sa mga ibang mga churches, tinitignan ko yung mga pastor doon, talagang kita mo sa baba. Halimbawa, Christian Baptist Church. Tapos, makikita mo yung pastor sa baba. Tapos, yung pangalan doon sa taas, Reverend, Father, Monsignor, ilagay mo na lahat. Archbishop, tapos pastor sa baba. Baka mamaya pati sa sa lapida, meron pa rin. Nung namatay yung lolo namin, si Father Alag, meron yun Most Reverend ang nakalagay. Nandito sa sementeryo ng Tugigraw. Kaya hindi mainam na gamitin yung salitang Reverend dahil ito po ay katawagan lamang sa Panginoon. Okay, si James. James chapter 1 verse 1. James chapter 1 verse 1. Ready now, read. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. It is a humble introductory anong tawag dito? Yung pagpapakilala. Yung he introduced himself as a servant of God. Lingkod ng Diyos. Mga kapatid. Kaya true ministers do not elevate themselves. They humble themselves. Yan po yung tunay ng mga pastor. Hindi nila in-elevate yung kanilang sarili, kundi ang kanilang sarili ay kanilang ibinababa. Ang papastor po ay mahirap na trabaho. It takes a lot of sacrifices. Panglima, using reverend, yung paggamit ng reverend, it steals glory that belongs to God alone. Ninanakaw daw nito yung glory na dapat nararapat sa Panginoon lamang. Kaya sabi ng Biblia sa Isaiah 42 verse 8, Isaiah chapter 42 verse 8, para sa ating King James Bible, Isaiah 42 verse 8, anong sabi po? I am the Lord, that is my name, and my glory will not give to another, neither my praise to graven image. Yung glory ng pangalan
ng salitang Lord, ng salitang Reverend, He will not give to another. Nakuha po ninyo mga batid? Bawal po ang mga flattering title na ito. Bakit hindi ka ba makapaglingkod kung hindi reverend ang tawag sa'yo? Yung iba, masakit pang loob dahil hindi tinawag na reverend. Hindi pa naging kontento. Talagang nilagyan pa ng mga titulo, PhD. Ano yung PhD? Doctor of Philosophy. Ako, PhD ako. Professional hired driver. At least meron akong professional license. Yung iba naman na PhD, puro hangin ang dala. PhD. Kaya mahirap po, mga batid. Kaya yung salitang Lord dito na ginamit ng Isaiah 42, I will not give to another. Hindi ko pwedeng ibigay sa iba, sabi ng Panginoon. Kahit sa mga Diyos-Diyosan na yan. Kaya ang Diyos ay galit sa mga Diyos-Diyosan. So if reverend is God's name and a man adopts it as a title, it implies kung ang reverend ay pangalan ng Diyos, kung at ito'y inadapt ng tao na bilang titulo o bilang pangalan ng tao, nangangahulugan, it implies he is sharing in God's glory. Pero yung glory ng Diyos, sineshare niya ba? Hindi. Kaya nga dito sa Chronicles Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power and majesty, for Thou hast created all things. Kaya nga bawal, mga kapatid. So God is not sharing His own glory. God is worthy of the same reverence as God. So when God share His title to men, or if men adopt the title as reverend, he violates biblical humility. Kaya nga, I am with you, sabi nga ng Matthew 28, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20. Ano yung verse 20? Ng Matthew chapter 20, verse 20. And teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ikinumand ba sa tao na maging reverend? Ikinumand ba? Hindi. Di ba? And lo, I am with you always, sabi ng Bible, even unto the end of the world. Kaya Diyos lamang po ang dapat may gawit po rito. Kaya kung gagamitin po ng tao yung salitang reverend, it is unbiblical and dangerous. Yung iba kasi gustong-gusto nilang gamitin talagang para ipakita sa tao na kagalang-galang sila. Alam nyo yung respect o yung galang, hindi naman hinihingi yan. Yan ay kusa. Kusang dumarating. Number 6. Examples of the harm caused by the title reverend. Mga halimbawa, examples of the harm. Ano yung harm sa Tagalog? Harmful. Anong salitang harmful sa Tagalog? Pakitignan nyo nga, Tagalog nyo nga. Yung mga may Google dyan. Okay. Examples of the harm. Pag sinabi mong harmful, huwag mong hawakan, harmful yan. Nakakahawa, nakakatakot. Anong nakalagay dyan? Nakakahawa. Nakakasira. Kaya ang salitang reverend, nakakasira. Example of the harm caused by the title reverend. Example number 1.
it creates a clergy-laity divide. Yung salitang reverend wrongly places pastor on a higher, holier level. So, ibig sabihin, tayo, ang tawag dito ay, ano kasing tawag dito sa term na ito? Yung merong iba-ibang level ng mga pastor. Nakalimutan ko na, nandito lang sa isip ko kanina eh. Hindi ho natin ginagamit yun. Yung mayroong national director, CEO, national director, provincial director, regional director. So, ibig sabihin, nakaano siya, hanggang sa local pastor lang. Sabi ng Biblia, all ye are brethren, magkakapatid kayo. Dapat wala pong division sa mga pastor, kung sino man mataas. Sabi ng Panginoon, pantay-pantay. Porket ba magandang sasakyan yan? Yun ang gamit. Kanina, may nadaanan kami kanina eh. Oh. Diyan sa Tugigaraw, nakapangalan yung pastor sa doon sa sasakyan. Reverend na nakalagay. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Kaya, ang pakiramdam kasi ng marami, pag sinabing reverend, natutukso yung mga ministro, yung mga pastor, na pakiramdam nila, superior sila sa iba. It feels superior, become authoritarian. It desire an image instead of service. Nakalimutan nila na servant sila ng Panginoon. Kaya itong salitang reverend ay karamihan, ginagamit ito sa mga false religion. Tandaan po natin. Kaya ang salitang reverend, isa ito sa mga spiritual corruption ng mga pastor. Yung salitang reverend. The corruption of titles begins with elevating man. So ano nga ba ang biblical way to address a minister? Based on the scripture. Pastor, ang isa, biblical way to address. Pastor, elder, bishop, office or oversight yan. Bishop, brother, or servant. Pero kadalasan, ang gamit natin dito, pastor, wala naman problema po yan. Kung doon ka nasanay, doon ka. Pag sinabi mo kasing elder, ay parang Mormons ang datingan. Kasi yun ang gamit nila eh. Sa Jehovah's Witness, ganun din. Sa INC, minister. Hindi nila ginagamit yung mga term nito. Pero ito yung mga biblical way to address a minister. So wala na po na idagdag rito na title ng spiritual superiority. Mga kapatid. Kaya nga, binigay yan ng Panginoon para maglingkod eh. Hindi para bayaran, hindi para maging hireling. Mga kapatid, so why should pastors not to be called reverend? Because reverend is God's holy name. Number 2, because God forbids flattering titles. Number 3, because Jesus prohibits exalted religious titles. Number 4, because pastors are servant, not spiritual elite. Okay, number 5, because using reverend steals glory from God. Number 6, because Scripture never calls any minister reverend. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, gusto po nating i-conclude yung ating pinag-aralan dito sa Isaiah chapter 42 verse 8, yung binasa po natin kanina. I am the Lord, sabi ng Panginoon, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa mga salita mo na siyang naipangaral
Salamat sa araw na ito. Nawa ang iyong dakilang pangalan lamang ang siyang maitaas. Salamat po sa bawat mga lingkod at iyong mga anak na narito. Patuloy mo pagpalain ang kanilang buhay. Alam po namin, we are called sa ganitong pagkakataon, Panginoon, to serve you and glorify your precious name. We give back to you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen.